Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit ipiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiani. Sisi ni Wanazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow 단신호 드립치대. 미티안 간시 힘을 люди святости. Tunatenda moyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Y muy люди с миссией. patian ria tuan mi kansi Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit vostad ucet kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapitman ni Iskopla Haisoko Kyang Mafamurn Rendi. Forso Kyang ni Honghen. Tomorrow 영지 드립치대. Estamos conectados. 在基督里是一体。 Bit evening pekte. 힘을 이디는. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Shalom! Batiin po natin mga kasama natin, Shalom! Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nagagalak po ako na tayo ay naririto ngayon. Ngayon po ay ika-165 araw ng taon. Ilang araw na lang? 200 years na lang. 200 years. 200 days. Tingnan nyo. 200 days na lang. Ano na? 2027 na. At nagagalak tayo dahil tayo ay naririto ngayong umaga. Pinili natin na naririto at maagap tayong pumunta. Bagamat yung karamihan ng mga kapatiran natin ay wala pa ngayon, tayo ay magsimula na magpuri, dakilain at luwalatiin ang ating Panginoon. Kaya muli ay wine-welcome ko ang bawat isa. We welcome our visitors this morning, the NCM people from Asia Pacific region, and also Pastor Joshua Colorado is with us. And maraming salamat dahil tayo ay naririto ngayong umaga. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay magsimula sa pamamagitan ng tawag ng pagsamba. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan, tugtugan ng alpa, awit at saliwa. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, pinupurit, pinasasalamatan ka namin ngayong umaga, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na Ikaw ang kumilos ngayong umaga, Panginoon, upang maipahayag ang iyong mensahe. Gamitin mo po ang bawat instrumento, ang bawat kapatiran, Panginoon, na makakakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, tinataas din po namin, Panginoon, sa iyo ang kongregasyon na ito, Panginoon. Tunay nga po, O Lord God, na kumilos ka. Sa buhay po nila, Panginoon, ang bawat maririnig nilang mga salita mo, Panginoon, at ihayag mo sa kanila ang dapat nilang gawin para sa mga taong hindi pa nakakakilala, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kumilos ka sa mga kapatiran na namin na nasa tahanan pa nila, Panginoon. I-guide mo po sila patungo dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang mag-protect, Panginoon, sa bawat kapatiran namin na malayo pa, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang kumilos, gamitin mo ang bawat mga kapatiran namin, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming pastor na magsasalita dito, Panginoon.
Kasiyahan mo po ito ng Santong Espiritu mo, Panginoon, upang malayang maipahayag ang mensahe mo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon, at ang iyong Santong Espiritu mo, Panginoon, ang ilukob mo sa iglesyang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa proteksyon, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang manguna ngayong maghapon sa gawain na ito, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Good morning. So, ngayon po, ngayong umaga, as we worship the Lord, i-set aside po muna natin lahat ng distractions, lahat ng worries na nararamdaman natin. And let's declare na He is the only way and He's the only one na susundan natin or we will follow. So, let's worship Him all together ngayong morning and palakpakan po natin si Jesus. Truth and the life, we live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life, we live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life, we live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Amen. Hey, let's continue to worship the Lord ngayon pong umaga, di ba? Our Lord po is our lion, is our lamb because He is full of strength, He is victorious, and He is full of love. So, let's continue to declare His name ngayon pong umaga.
break, as broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. So open up the gates, make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Who can stop the Lord Almighty? 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 Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Our God is the Lion of Judah. He's
natin na sa kahit anong season ng buhay natin, He is always working. 'Di ba? Hindi man natin siya nakikita or may times man sa buhay natin na hindi natin nararamdaman, but He is continuously working sa buhay natin. Because He is a way maker, He is a miracle worker, and He is a promise keeper. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
continue to soak ourselves sa presence ng ating Panginoon. Lord, we welcome your Holy Spirit, Father God, ngayong umaga. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. I've tasted and seen of the sweetest of love, and my heart becomes free, and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, there's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, have tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let
Father, Abba Father, ito po ang panalangin ng aming mga puso ngayon. Fill us, Holy Spirit, fill us again and again. Fill us again and again. Wala po kaming ibang hangarin sa buhay kundi hindi lamang pagharian mo, kundi panahanan ng iyong banal na presensya, ang banal na Espiritu. Naririto po kami, Panginoon, not just, O God, to gather together, dahil ito ay nakasanayan namin, but we are here to worship in truth our mighty God, our glorious God. We are so grateful, O God, dahil nakakapagsama-sama po kami to worship you in spirit and in truth. And we are also here, O God, to lift up not only your name, but your goodness, your greatness in our lives. Sa pagkakataon po na ito, lumalapit po kami sa iyo. Niluluwalhati ka, itinataas ka at wala nang iba pa. Be glorified, Father, sa aming mga papuring awitin, sa pag-aalay namin ng aming mga sarili sa iyo. And this morning, we also come together to pray. Para ilapit sa iyo ang mga panalangin. Sinabi mo sa iyong salita, lumapit kayo, kayong mga nabibigatang lubha, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Father, we lift up to you our prayers. Nang may pananampalataya na ang lahat ng ito ay nababatid mo na at ang lahat ng ito ay tinugon mo na ayon sa iyong banal na kalooban. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid, let us lift up 3 of our relatives na hindi pa nakakakilala kay Kristo. 3 sa ating pamilya, kaanak na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Let us pray for their salvation. Let us pray that they will not expire in this earth without knowing Jesus as their Lord and Savior. Ilapit po natin sila sa Panginoon ngayon. Father, naririnig mo ang mga panalangin namin. Nagsusumamo kami sa iyo. Narinig mo ang mga pangalan ng mga tao na ito. Mga mahal namin sa buhay, mga kaanak namin, kapamilya namin na hindi pa nakakakilala kay Kristo as their Lord and Savior. Hindi pa pinapanganak sa Espiritu, Panginoon, at patuloy na inaalipin ng kadiliman ng sanlibutan na ito ng kasalanan. Father, we pray for their salvation. We declare, O God,
na hindi sila papanaw sa mundo na ito na hindi nila nakikilala si Jesus. And they will experience the abundant life na ipinagkakaloob mo, O God. Be gracious to them, O God. Alam po namin na ngayon pa lamang ay kumikilos ka na sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po dahil ikaw ang gagawa ng kaparaanan for their salvation. And they will become Christ-like disciples, O God. Father, naririto rin kami nilalapit sa iyo ng may pagpapasalamat. Ang buhay ng bawat isa na naririto. May kanya-kanya mga kabigatan. May kanya-kanya mga dinadala, Panginoon, na mga pagsubok, mga hamon ng buhay. But we are here to receive your guidance, your healing. Naririto kami para maranasan ng lahat ng ito, ang biyaya mo sa umaga na ito, Panginoon. We lift up to you, Panginoon, ang mga pamilya na nagdadalamhati. Patuloy namin tinataas sa iyo ang Abad family sa pagpanaw ni Nanay Denny. We pray, O God, that ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng kaaliwan. Ganon din ang pamilya Marinas, Panginoon, sa pagpanaw ng uncle ni Nicole, Panginoon. Patuloy namin silang nilalapit sa iyo. Patuloy namin hinihiling ng kaaliwan, ang kapayapaan, ang kalakasan, ang ipagkaloob mo sa mga pamilya na nangungulila sa kanilang mahal sa buhay. We pray, O God, that even us, lahat kami ay maging daluyan ng pagpapala mo sa mga pamilya na ito na nagdadalamhati. We pray, O God, that gamitin mo ang sitwasyon na ito upang ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo ay makakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. That they will realize that they need Jesus. Even Lord, patuloy namin dinadalangin ang may mga karamdaman namin mga kapatid. Itinataas namin sa iyo ang mga nagdadialysis namin kapatid. Si Brother Ferdy, si Brother Edwin. We lift them up to you, O God. We pray, O God, na gamitin mo ang mga medical procedure na ito, Panginoon, para sa kanilang kalusugan. Lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, ng mga kapatiran, mga dumadaan sa medical procedure. Si Kuya Nestor, Panginoon, we lift him up to you, O God. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya. Pagtibayin mo at kayo magpuno ng kanilang mga pangailangan. We also remember Reverend Chris Colorado na nasa States ngayon, Panginoon, at may karamdaman. We lift him up to you, Father. We pray, O God, that you will touch him. Touch his health, O God, in very special way. Restore him, O God, and continue to use him, O God, as your bond servant, O God, para sa mga tupa mo, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa kanya. Father, sa umaga na ito, pinagkakatiwala rin po namin ang aming mga sarili. Maraming salamat sa ginawa mo sa aming mga buhay nung nagdaang 1 linggo. And right now, again, we commit to you our lives. We commit to you our tomorrow. We commit to you, O God, ang aming kinabukasan, ang mga darating na araw, Panginoon. Tanggalin mo ang anumang mga anxiety, Panginoon, pag-aalala sa amin. Palitan mo ito, Panginoon, ng pag-asa at ng lakas ng loob na harapin ang kinabukasan. Empower us, Father, and also help us, O God, to take care of one another. Nabuhatin namin at pasanin ang kabigatan ng isa't isa, Panginoon, at kami, Panginoon, ay gamitin mo upang maging kalakasan ng bawat isang kapatiran. We commit to you, O God, our family. We commit to you, O God, ang mga pinagkakakitaan, ang kabuhayan ng bawat isang kapatiran. And we commit to you, O God, everything na nararanasan namin, Panginoon. We commit to you even, O God, our young people and children na pumapasok sa paaralan. Lord,
Have thine own way, Lord, sa aming mga buhay. Gamitin mo kami bilang ilaw at asin ng sanlibutan na ito. Salamat po. Once again, Father, salamat dahil hindi mo lamang pinakinggan ang mga panalangin namin. Ito, Panginoon, ay tinugon mo na. Holy Spirit, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Ito po ang dalangin namin in Jesus' name. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga awit, Kapitulo 145, verse 8 to 9. Mga awit 145, verse 8 to 9. Si Yahweh magpagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo.
Muli po ay mapagpalang umaga sa bawat isa. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Let's give clap offering to our Lord this morning. Amen. Purihin ang Panginoon sa napakagandang umaga na ito na tayo ay nagkakatipong muli. At salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay pinagsama-sama niya para sambahin siya sa espiritu at katotohanan. At sa umagang ito, isang napakalaking pribilehiyo para ipakilala ang ating tagapagsalita. Actually, hindi na kailangan ng introduction ng ating tagapagsalita kasi hindi na bago sa atin ang ating tagapagsalita. Siya ay dito lumaki, bunga ng AFCN, ang ating tagapagsalita. Hindi lamang siya naglingkod bilang NYI President. Siya rin ay nag-serve as associate pastor and later on naging senior pastor natin for 7 years dito sa AFCN. At sa kasalukuyan, siya ay ginagamit ng Panginoon bilang field coordinator ng Nazarene Compassionate Ministry sa Philippine Micronesia Field. At sa umagang ito, ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pagtanggap ng salita ng Panginoon na dadalhin sa atin ni Reverend Jaime Eniseo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Jaime. Maraming salamat, Pastor Nick. Kinagagalak ko pong maging bahagi ng pananambahan sa umaga ito. Ngayong week na ito ay magsisimula po ang conference ng NCM, ang Nazarene Compassionate Ministries Asia Pacific Region na gaganapin po sa Discovery Hotel dito po sa Parting Ortigas. Bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos, meron po akong mga kasamahan dito. Sila po ang bahagi ng NCM Super 8 team. Ang team po ngayon na nagpunta rito sa Pilipinas ay composed po ng mga coordinator from Malaysia, from Japan, from Australia, meron din Koreano. And now yung mga kasamahan ko ngayon ay ipapakilala ko po sa inyo. May I ask our NCM people here to please stand. And come here in front, of course, we want to recognize you. Yung dalawa po sa kanila ay hindi po pastor, mga layman po. At isa lamang po ang pastor. At nais yung pakilala po nila yung kanilang sarili. Can you please introduce yourself, please? My name is Purup Tsering. You can call me Puje. I'm from Mongolia. I'm a East Asian Field ACM coordinator. Okay. Good morning. My name is John Taima. I'm from Papua New Guinea, and I represent the NCM Super 8 team from Papua New Guinea. It's nice to be with you people here this morning, and nice worship. I'm glad to be part of the Nazarene family, the global family, and thank you, God, for all of you here. Thank you. Greetings, good morning. I think in the name of Jesus, I say hello and greetings from the South Pacific and from Samoa. It's good to meet and worship with you, brothers and sisters in Christ. This part of the world, it's very far for us. It took me the whole day. My plane left at 8 o'clock in the morning. I arrived last night, 8:30 or something like that. Anyway, Pastor asked us, how am I going to introduce you? I wasn't sure what to say. Not until I came into the house of the Lord and I saw a few things that I noticed. So I'm not sure what to talk about. I've asked Pastor if I could give my testimony, a little bit of my testimony before his message. I have been appointed as the NCM. My name is Faleata Savia. For short, you can call me Fale
or Savea. So I've been appointed NCM maybe 4 months ago. I don't know much about NCM, but prior to that, I've been doing compassionate ministry on my own without much knowledge. So one of my exposures there I would like to share, because I'm from Samoa, and 2016 to 2020, we moved and lived in Fiji. Fiji is bigger than Samoa. It's about 2 hours away from Samoa. So we lived there. And for 4 years, my wife worked because she was appointed under the government through Foreign Affairs. And I was not allowed to work. I have to sit home. I had a good job at home, but now I'm a house husband, not housemaid. But you could say that. Anyway, for 4 years. And that really disappointed me. And I said to God, so my wife, I took them, they went to work, they went to school, my kids, I got 5 children. And I stayed home and I said to the Lord, there has to be a reason why you brought us here. I'm not going to sit around doing nothing. And not long after, the Lord put in our hearts to start a Bible study for the university students in Fiji. So the Samoan University students will come. That was the idea for Samoan University students. So we had Mormon students, we had Catholic, we had Pentecostal students joining our fellowship every Friday night. I want you to know that I am not a pastor. Up to this day, not a pastor. My wife is not a pastor. But I was reminded through the Word of God today, as the Revelation 1 and verse 6. Can someone read it out, please? Verse 6, 5 and 6. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests. That's what I'm trying to get out today. Unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. So, like, you're a king, you're a priest. Small k, small p. But the main word that I would like to drive today is you're a priest wherever you are. So when we went to Fiji, I had nothing to do. And I got into studying the word when they went to work and school. And we invited students, we cooked some food for them, and we invited students to come in every Friday night. Of course, some students came because they were hungry. They didn't want to listen to the Word of God, but we knew that, so we shared the Word of God. But we did that without any training as a pastor. I felt from the Lord, we got to reach out to these young people. So many students came to the Lord. They're now serving God, going hard out for God in Samoa, and some have moved to other countries. So I would like to encourage anyone who's thinking, oh, I'm not a priest, I shouldn't go, I can't be doing Bible studies. Yes, you can. That's my encouragement too, one of my encouragement. You can. You are the priest of your house. You are the priest of your workplace. You are the priest of the street. Every month, we take out our young people, our youth group, our worship team, and we go to the streets in Samoa, and we play music. The worship team, we just play music, fast ones, slow ones, worship music and that, gospel music. And the old people will just roam around and give out tracts and share the gospel. I don't know how you do it here. So the same group, we are praying that they'll be able to come to the youth conference next month. NYS.
So they're fundraising to come over. And hopefully you'll see me again and my whole family. So I've encouraged young people, you know, they don't have lots of money and said, God has lots of money. God is is more than a trillionaire. He's got all the resources. It's funny how it came this year. Last year was pretty good in terms of finances for me and my wife. And then January, February, when we said, okay, we're going to go with the youth to Philippines to support them on the mission trip and the conference. And our finances declined. Yeah, up till now. One of the things I was worshiping and thank the Lord for our brothers and sisters who are leading the worship. And I was thinking about the goodness of God, the faithfulness of God. I was crying. Just before I came, all my bank accounts, I run a business back home, all my bank accounts, 3 of them, almost dried up. I only left enough just to keep the account alive. Yeah, almost dried up. And me and my wife, we've been watching this from January, February, getting close to the trip. I said, money is going down. Nothing is coming in. And while I was on the plane, this is the faithfulness of God. We've been praying for financial breakthrough, for God's provision. And while I was on the plane from Samoa to Australia, coming here, and my cousin from another island texted me and said, I heard that you have a car for rental. I said, yeah, we have a spare car. You could come and use it. And he said, oh, how much? I said, oh, it's this much, about $4,000. She wants to use it for the whole month. It's about $4,000. Can you give me a discount? Okay, I'll give you a discount. So yesterday, my wife received a big amount of money. Yeah, glory to God. Maybe it's not a big deal to you, but you know, just to see the hand of God and to see God being faithful every day, every month of our lives. Wow. And I was standing here crying and thanking the Lord. I haven't touched the money yet, but thank you, Lord. My wife's got the money. Thank you for your provision. I've entered this church. I looked around. It's very nice, beautiful. We don't have a Nazarene church like this back home. We have an open one, no aircon. I was telling Pastor, man, you guys got aircon. We still don't have an aircon back home in the Nazarene churches. So it's really good. I think it looks luxury to me. But I wanted to thank the worship team, looking at the young people and seeing the people who, this is very dear to me. This is very dear to me. Seeing the young people working and serving the Lord. One thing I want to tell you and encourage our people, our young people, the singers, the musicians, you've got a roar in you. You're a lion. You may be skinny, you may be small, you may be weak, but when you open your mouth and you roar, the devil flees. The demons, they flee. So don't hold anything back. Don't hold anything. Just keep roaring for the Lord. Just sing your heart out for the Lord. And bless the Lord and bless the people. So back in Fiji when we did our fellowship, so we did the fellowship every Friday night. And one time we felt we should go out on the street and start giving out food and to the homeless. So we went out to give out to the homeless. That was NCM for me. Nobody told me. The Bible, my only teacher was the Bible. No pastor was telling me, go start. So we went and started every Friday night. We'll cook a big pot of curry or some food. We'll go bless the homeless and prayed for them and shared salvation. And the second thing that came up, the Lord showed us. He said, now you go take some food to the prostitutes
So I call them my sisters on the road. So we go take food to the prostitutes. So we go. I've never witnessed to a prostitute ever in my life. So the night we were driving to where they camped, I wasn't sure what to say. I didn't know what was I going to say. So I stood in front of them, and I was giggling along the way. I say, "Oh man, this is gonna be interesting." Yeah. So I didn't know what to say. And when I stood in front of them, there's a group of them, about 15 of them, facing me. I was standing there, and I tapped the girl next to me. I said, "You say something." And the girl turned around and, "I've got nothing to say." She didn't know what to say. So she said, "You say something." And when I was standing there, and the Lord cleansed me, if you like he delivered me right there. He said, that deliverance right there changed my perspective of these people, these women. I looked, and the Lord said to me, "They are your sisters." So for about 4 years, we've been doing that. Me and my wife and our children, our 5 children, and Salmon and university students. We drive out. So we just give out food, pray for them, share Jesus with them. And that was my beginning of NCM, if you ask me, Pastor. So, and that was it. Then I came back to Samoa. I went and did other things, served the Lord through other things. And the RD talked to me when he came to Samoa and said, "I want you to be the NCM coordinator." I didn't ask for it. I said, "What's NCM?" Yeah. So, Leody, most of you may know Leody. He's been doing my training on NCM. But, it's good when you see the material in the training. You say, "Oh, I've been doing that. But I'll stop here, maybe another time. I've only been given 2 minutes, but I think I've gone to 5 minutes. So, But God bless you, and continue to be the priest of your own family. You don't have to wait for pastor to come around the house. You gather your brothers, gather your sisters, your siblings. You do your prayer, share the word of God. The little that you know, it will bless someone else. At your workplace, on the street. Yeah. We hope that the big group will come next month. And we hope to come. They'll love it here. I'll tell you that. They'll love it here. Okay, thank you very much. God bless. Thank you, Pastor. Stay there. Ang pangalan po niya ay Sabea Pale o Palyeta. Pale. Samoan po siya. First time po niya makarating dito sa Pilipinas at makabisita dito sa Antipolo First Church. Siya po ay, hindi pa man siya nagiging NCM coordinator, siya po ay gumagawa ng mga compassionate work. And that is compassion. And that is NCM, helping people in Jesus' name. Siya po ang field coordinator ng pinakabagong field, ang Melanesia South Pacific Field, right? Composing of countries like Vanuatu, Fiji, Samoa, Tonga. And then, of course, si Pastor Puje from Mongolia. Siya po ang ating NCM coordinator ng East Asia Field. Mga bansang China, Taiwan, Mongolia, Hong Kong, Japan, yung iba't ibang salita, Korea. And of course, Brother Taima, siya po ay from PNG. He represent yung pong Papua New Guinea field. At siya po ay manggagawa sa isang hospital, doon sa hospital natin sa PNG. He is currently the hospital staff. But he used to be, dati po siyang NCM coordinator din ng PNG. So thank you very much. Ganyan po ang trabaho ng NCM. God bless you, my brothers.
So ano po ba ang NCM? Ang NCM po, Nazarene Compassionate Ministries, kami po ay nagtatrabaho, kumikilos sa likod ng senaryo. Tinutulungan po natin ang bawat local church sa kanilang mga efforts na abutin ang pamilya, ang mga bata, ang komunidad kung saan naandoon ang simbahan. Helping people in Jesus' name. Compassionate ministry. Compassion as a lifestyle, ito po yung motto natin. And of course, NCM is also the church in action. Ang mensahe po natin ngayon ay tungkol sa pag-unawa sa mahabaging katangian ng Diyos. Understanding the compassionate nature of God. Kanina binasa sa atin ni Brother Romel yung isang scripture sa Bible na nagsasabi tungkol sa compassionate nature ng Panginoon. Nais ko ding basahin sa inyo ang mga awit 145 verse 8 to 9 na nagsasabi rin tungkol sa katangian, compassionate nature, mahabaging katangian ng ating Diyos. Sabi po rito, Panginoon, kayo'y mahabagin at matulungin. Hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Panginoon, mabuti kayo sa lahat. Nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha. So, magkaintindihan po tayo, gamitin po nating translation ng compassion dito ay yung salitang habag o mahabagin. Kung susubukan nyo pong isalarawan kung ano ang Diyos, ano po ang inyong nasa kaisipan? Maaring mahihirapan tayong ilarawan ang Diyos, maaring mahirapan tayong magbigay ng example kung sino ang Diyos, ano ang kanyang katangian. Ngunit alam niyo po yung mga sumulat ng mga Biblia, yung mga Bible scholar, yung mga tao na nagsulat nito ay, alam niyo po, pinagnilay-nilayan nilang mabuti. Pinag-aralan po nilang mabuti ang misteryo ng Diyos. Palagi nilang inilalarawan ang katauhan o karakter ng Diyos sa ganitong paraan. Maawain, mapagbiyaya, mabagal magalit, umaapaw sa tapat na pag-ibig at katapatan. Alam niyo po, ang pinakaunang salitang ginamit sa paglalarawan ito ng Diyos ay ang salitang habag o mahabagin. Sa salita pong Hebreo, ito po ay rakum. Ayan. O rakam. Rakamim. Ito pong dalawang salitang Hebreo na ito ay magkakaugnay po sila na may kahulugan na sinapupunan o sa Ingles ay womb. Kaya ang habag sa Bibliang Hebreo ay nakasentro sa kaibuturan ng tao. Yung pala ang kaibuturan ng tao, yung kanyang womb, lalo-lalo sa mga kababaihan. Tawag natin dito sa ating salita ay matres. Ito pala ang pinakasentro, kaibuturan ng tao. At ngayon, inaanyayahan po tayo ng salita ng Diyos na isipin ang magiliw na damdamin ng isang ina para sa kanyang sanggol. Kaya po ang rakum, ang habag, ay isang salitang nagpapahiwatig ng matinding emosyon. Sa mga nanay dito, nakaka-relate po kayo dito. Kapag isinilang niyo po yung inyong anak, bagong silang na anak, karga-karga niyo po ito, naiintindihan natin yung emotion na yan. Nahaunawa natin ang pakiramdam na yan, ang damdamin na yan.
Kaya ang salitang rakum ay o habag ay isang salitang nagpapahiwatig ng matinding emosyon. Minsan ito po ay sinasalin bilang malalim na antig o pag-antig ng damdamin. Tulad ni Haring Solomon, nung siya po ay sa 2 King, ang story ito, makikita niyo po, nang na-meet niya po yung dalawang babae na bagong anak, nakilala niya yung dalawang babae nito na kakapanganak lang, at ang isa sa kanilang sanggol ay malungkot na namatay. Sabi sa kwento, natutulog yung nanay, biglang tumagilid na ganon, nataganan yung sanggol at ito ay namatay. So yung isang kasabay niya ng anak, nagkaroon ng katanungan. Kanino bang anak ito? Kanino bang sanggol itong natitira na ito? Parang nag-aaway yung dalawang bagong panganak. Hindi, akin yan. Hindi, akin yan. Umenta si Haring Solomon, hindi kayo magkaintindihan, ganito gawin natin. Hahatiin natin sa dalawa ang sanggol na yan. Literal bibiyakin para kayo ay magtig-isa. At alam niyo po, yung pakiramdam ng totoong ina, gano'n na lamang. At siya'y nagpasya, imbis na yung kanyang sariling sanggol ay hatiin sa dalawa, nagparaya na lang siya. Ganyan yung tinatawag na emosyon. Ganyan yung tinatawag na habag, rakum, dito sa Biblia. Ang nakakagulat po, ang salita ay pinakamadalas gamitin upang ilarawan ang kilos ng Diyos. Ang salitang habag, ang salitang rakum ay madalas niyahalin tulad o ginagamit upang ilarawan kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang mga anak. Paano ipadama ng Diyos ang kanyang emotion na yon, sinasabi natin dito. Tulad ng mga Israelita, nung panahon na sila'y nagdurusa sa Ehipto, narinig ng Diyos ang kanilang mga daing at nahikayat ang kanyang emosyon, nahikayat ang kanyang rakum, nahikayat yung kanyang habag sa mga Israelita. Kaya inango ni Yahweh ang mga Israelitang ito sa pagkakaalipin mula sa Ehipto. Sila ay tumawid sa hinating kulay pulang dagat at sila ay napunta doon sa ilang, patungo doon sa lupang pangako. At alam naman po natin, doon sa ilang, ang mga Israelita ay nakaranas ng tagutom. Nauuhaw sila. Subalit ito ang Diyos na mawain, na nalangin para sa kanila na kailangan nila ng pagkain, pinadalan sila ng pagkain. Kailangan nila ng inumin, hindi sila inayaan ni Yahweh na mauhaw. Kinailangan nila ang damit, ang sinela sa paglalakbay, hindi kailanman sila pinabayaan ng Panginoon. Ibinibigay ng Yahweh ang lahat ng kanilang kailangan. Kaya mga kapatid, hindi po nakakagulat ng ihayag ni Yahweh ang kanyang pagkatao sa ilang. Sa harapan ng mga Israelita, ipinahayag ni Yahweh ang kanyang emosyon, ang kanyang pagkatao. Sabi sa Exodus chapter 34 verse 6, sa harapan ng Israelitang ito, ako ang inyong Panginoon. Ako ang Diyos na mahabagin. Ako ang Diyos na matulungin, mapagmahal, matapat, at hindi madaling magalit. Ipinakikita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila sa pagsuway sa mga kasalanan. Ganyan ang nature, katangian ng isang mahabaging Diyos. Kahit tayo po paulit-ulit na sumusuway,
nagkakasala sa Panginoon. Kailanman ang Diyos natin, hindi siya ang nawawalan. Pag sinuway natin ang Diyos, tayo ang nawawalan. Balikan natin itong Israelites. At sa madilim na sandaling ito, sa kwento ng bansang Israel, na napunta tayo sa aklat ni Isaias. Dito sa aklat ni Isaias, inihahambing ni Yahweh ang kanyang sarili kay isang ina, nanay, na puno ng habag sa kanyang sanggol. Sabi ron, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang sanggol na alagaan? Makakalimutan ba ng ina na ang kanyang mahal na sanggol hindi mahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Sinabi ng Diyos, kahit makalimot siya, ako na iyong Diyos, hindi kita kalilimutan. Mga kapatid, tunay nga ang ating Diyos ay puno ng habag dahil ito ang kanyang katangian. Katulad ng isang ina, ililigtas niya ang kanyang bayan. At kung patuloy po nating pag-aaralan itong libro ng Isaias, mababasa po natin na mismo ang Diyos matatanto niya ang gagawin niya sa pamamagitan ng pagpasok sa pagdurusa ng sangkatauhan. Sa libro ng Isaiah, nabasa natin ang hula na ililigtas niya ang kanyang bayan. At ito ay tumutukoy sa panahon na darating si Jesus, di ba? Ang prophecy nagsimula sa pagdating ni Jesus ay nagsimula sa Isaiah. Tumutukoy sa panahon na darating si Jesus. Siya ang malalim na habag loob ni Yahweh. Tinurang po doon, inihalin tulad si Jesus. Siya ang malalim na habag loob ni Yahweh na naging tao. Punta tayo sa Bagong Tipan. Ang salitang habag ay parang kapag niyakap ni Jesus ang mga may sakit. Bago ang feeding of 5,000, nakita niya ang multitude, ang napakaraming tao. Sabi ron, nahabag si Jesus. Sa istorya ng ating Panginoong Jesus, nahabag siya sa may mga sakit. At kahit yung mga cast out sa lipunan, yung mga tinatakwil sa lipunan, Jesus embraced them. Siya ay lubos na naantig sa mga pagdurusa ng tao. Inihahambing ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili sa isang inahing manok din. Alam niyo, inahing manok na may mga sisiw? Pag umuulan, talagang ilalapad ng inahing manok ang kanyang pakpak upang yung kanyang mga sisiw ay hindi maging basang sisiw. Inililigtas niya ang kanyang mga sisiw sa anumang panganib. Talaga, Aaron, thank you. Yan. At sa suktulang pagpapahayag ng habag, si Jesus ay naantig habang pumapasok sa pagdurusa ang sangkatauhan. At maging mismo sa kamatayan mismo upang iligtas at dalhin tayong lahat sa paanan ng Diyos. Ngayon ay unti-unti nyo nang na-realize kung ano yung katangian ng Diyos na mahabagin, compassionate nature of God. At ang parehong buhay ng habag na tinatawag ni Jesus sa kanyang mga tagasunod, tayo. Diba? Take up your cross and follow me. Gusto ng Diyos na tularan natin yung katangian ng Diyos na pagiging mahabagin. Hayaan nating pahintulutan po, mga kapatid, ang ating sarili na maantig sa kahirapan at pagdurusa ng ibang tao at umaksyon, yakapin ang mga may sakit. Makibahagi
sa pagpapagaan ng pagdurusa sa mundo. Isa po sa major program ng ating NCM ay yung pong livelihood project. Sa kasalukuyan po, meron po tayong binigyang 2 bangka doon po sa Mindoro bilang kanilang pagkakakitaan. Doon po ang church natin doon ay isang fishing community na mahirap yung komunidad. Ang mga tao doon ay mga mangisda, bagamat sila po ay pagpanahon ng isda, fishing season ay kumikita naman. Pero, habang inaaral po namin ang kalakaran dito, ang mga mangisda po ay nababaon sa utang. Kasi po, pag sila po ay papalaot, kailangan nila ng malaking halaga upang sila po ay manatiling buhay doon sa laot. 3 linggo, 1 buwan. Mangungutang muna sila sa tinatawag nilang kasa para bumili ng 3 linggo, 1 buwang pagkain nila sa laot. At pagbalik nila, yung kanilang huling malalaking tuna, of course, doon sa pinagkakautangan nila, yun mismo ang bibili sa presyong dinidikta ng mga taong ito, yung kasa. So, paano kung walang huli? Nagastos nila yung, let's say, 10,000, 15,000 na inutang nila. So, nababaon sila sa utang. Paulit-ulit, hindi naman kada palaot po ay talagang panalo, may huli. Minsan talaga nasisiro. So, nakita natin yung ganong cycle sa buhay nila. Kaya, ang NCM po ay nagbigay ng, ngayon ay 2 bangka ang binigay natin sa kanila. Bigay lamang po ito para sila po ay matulungan. So, hindi lamang ang NCM, hindi lamang tayo ay kailangan mahabag. Kailangan yakapin natin, kumilos tayo, gumawa tayo ng paraan upang yung emotion na yan ay ma-convert po natin sa action. That's the meaning of compassion. Habag. Sa ganitong paraan, may sa buhay din natin ang habag ni Yahweh o mga salita ni Jesus, maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama na mahabagin. Ngayon ay makikita mo kung gaano kaangkop na ang mahabagin, ang salitang mahabagin, ang pinakaunang salitang ginamit ng Diyos para ilarawan ang kanyang sarili. That's the very first word na ginamit upang ipaalam kung gaano ka-compassionate ang ating Panginoon sa iyo, sa akin, sa lahat ng kanyang nilalang. Mga kapatid, kapag tayo ay nasasaktan o nakakakita ng ibang tao na nagdurusa, makakasiguro po tayo na ang Diyos ay lubos na naantig. At ako'y naniniwala, hindi lang naantig, ang Panginoon ay tutugon at nariyan siya upang salubungin tayo ng kanyang malalim na habag. I pray na matuto po tayo sa ganitong pagsasalarawan ng katangian ng ating Panginoon. Hindi po sapat na yung emosyon lamang natin, yung awa natin, kapag nakita natin yung mga kababayan natin na naghihirap, hindi po sapat yung emotion. We have to step further. We have to do something kung saan yung kakayahan natin. Hindi naman nire-require yung malaki sa atin. Kung ano yung meron tayo, sabi nga, what is in your hand? Yan ang simulan mong gawing tulong sa mga kapatid mo, nakikita mong naghihirap, nagdurusa. Especially yung mga taong walang Diyos sa kanilang buhay. Sa NCM po, ang ating motto ay compassion as a lifestyle.
At ganun din, compassion is, NCM is also the church in action. As a church, pag pinag-isa natin ang ating diwa, ang ating layunin, marami po tayong magagawa. Sa anong parte ng buhay ng ating simbahan na ipapakita natin ang katagang we are the church in action. At sa anong bahagi ng ating personal na buhay nagiging makatotohanan ang salitang compassion as a lifestyle. In conclusion, gusto kong i-share sa inyo ang isang titik ng awitin ng isang grupo ng, bagamat ito isang rock band, pero ang diwa nito ay diwa ng katangian ng ating Panginoon na dapat nating isabuhay, isakatuparan sa ating pang-araw-araw na pumuhay. Sabi po sa mga titik ng awit na ito, sa pagwawakas ko sa mensaheng ito, tungkol sa katangian ng ating Panginoon, sabi rito, gawing langit ang mundo. Parang pamilya na sa inyo. Pamilyar to kayo, favorite niya tayong group na ito. Tutuloy ko. Gawing langit ang mundo. Makakaya natin ito. Sa simula, ikaw, ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. O kay gandang masdan, sa bawat taong nagugutom, nagdurusa, walang Diyos sa buhay, nahihirapan, kapatid, meron kang matutulungan. O, gawing langit ang mundo. Gusto nyo kantahin ko to? Jawel? Hindi na, wag na lang. Kapatid, this is the nature ng ating Panginoon. Sabi nga ni Brother Sabea, wala siyang alam sa NCM. Pero sa kanyang kapitbahay, sa kanyang mga kaibigan, kapag nakita niya ang isang nangangailangan mula sa kanyang kakayahan, tinutulungan niya ito. Kapatid, that is compassion as a lifestyle. Hindi ko alam ang inyong sitwasyon sa inyong kapaligiran, sa inyong buhay. But anything you do, anumang tulong na naibibigay mo sa pangalan ni Jesus, you are doing a compassionate ministry. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayong lahat po ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinahayag niyo po sa amin mula sa iyong mga salita kung ano ka at ang iyong katangian. Kung paano po kami unang minahal at nagmalasakit ka sa amin dahil sa iyong habag, dahil sa iyong pagmamahal. Nakita mo ang aming katayuan, ang katayuan ng sangkatauhan, ang sitwasyon ng sangkatauhan. Hindi ka lamang, Panginoon, na awa. Hindi mo lang pinahayag ang iyong emosyon. Ikaw po ay umaksyon. Pinadala nyo ang iyong anak na si Jesus upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Upang nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At upang kami ay maging katulad mo rin, lalong-lalo na isang mahabagin, sa nature na yung pagiging mahabagin. Lord, sa maliit na kaparaanan, Panginoon, hayaan naming maipakita, maipadama sa aming mga kapatid na mga nangangailangan ang iyong compassionate na katangian. Salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa mga kapatidang ito na alam ko, Panginoon, na andoon ang kailang puso na tumulong. In Jesus' name. In Jesus' name. Continue to enhance their passion, Panginoon, sa pagiging mahabagin.
Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa umaga ito. Salamat, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless you po. Una po tayo. None will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Have tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Amen. Good morning pong muli sa bawat isa. Magandang umaga po. Good morning. At sa atin pong pagpapatuloy ng ating pananambahan ngayong umaga, tayo naman po ay dadako sa atin pong pagkakaloob. Maaari na po tayong lumapit at ang ating pong kaloob ay dito po sa ating box for our tithes and offerings. Nais din po nating magpasalamat sa mga nagkaloob ng mga magagandang bulaklak for your flower offering. Maraming salamat po, Brother Eloy Sirojano and Sister Marife Sabado. Maraming salamat po.
Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama at aming minamahal na Diyos, tunay na sukdulan ang iyong biyaya. Hindi namin mabibilang, hindi namin mas papantayan sapagkat ang biyaya mo ay hindi lang sapat kundi labis sa aming mga inaasahan at mga pangangailangan. Sa umaga na ito, we thank you, O God, and we glorify your name sa mga pribilehiyo na katulad nito na naibabalik namin sa iyo ang pagpapasalamat at pagsamba sa pamagitan ng pagkakaloob. Nagagawa namin to dahil una ay inibig mo kami at dahil sa pag-ibig mong ito sa amin ay nagagawa namin na ibigin kayon at ang mga kaloob na ito ay pagkapahayagan ng aming pag-ibig sa iyo, Panginoon, at pagpapasalamat. Salamat po dahil sa pamagitan ng mga kaloob na ito ay naipapahayag namin ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Dalangin namin na patuloy na pagpalain mo ang mga kaloob na ito na inialay sa iyo, na aming pagtugon sa iyong kagandahang loob, na ito ay magamit para sa patuloy na ikakaluwalhati ng iyong banal na pangalan at ikalalawig ng iyong gawain at ng iyong kaharian dito sa lupaang ibabaw. Hindi lamang sa ikaliligtas ng mga taong nasa kadiliman, kundi ikatatatag ng mga mananampalataya habang nag-iintay sa pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Dalangin din po namin na pagpalain mo, patuloy na ang pagpapala mo ang dumaloy sa bawat isa, nang sa gayon ay patuloy na kami, Panginoon, ay may kagalakan na makapagkaloob sa iyo. Maraming salamat po. Minsan pa sa iyo ang papuri at parangal sa mga kaloob na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us welcome po AFC and couple para sa kanilang special number. Purihin ng Diyos. Ito po ang mga magkakapatid na nagpunta po sa Baguio ay eager na magpatotoo sa mga awitin na kanilang naranasan dun sa aming 2 days na pag-stay. Sabi nga namin, hindi walang title yun, pero naging retreat po ang aming gawain doon. Kaya ito po ang handog ng papuri sa Diyos. Aawitin po namin ang kabutihan ng Diyos sa aming mga buhay. Salamat.
Maraming salamat po, AFCN Couples. At ngayong umaga, gusto rin po nating i-welcome ang ating mga bisita. Pwede po bang tumayo kapag mabanggit po ang inyong pangalan? Umpisahan po natin kay Sister Crystalline May Abad and Brother Anthony Prazen Abad. Sila po ay anak ni Brother Robnet Abad, kapatid po ni Pastor Nick. So sila po ay mga apo po ni Nanay Denny. Welcome sa AFCN. And also we would like to welcome Brother Daron Miguel Sigua. Siya po ay kaibigan ni Rovi. Welcome po. And we would like also to welcome Pastor Joshua Colorado. Pastor Joshua, siya po ay associate pastor natin sa Cabanatuan Church of the Nazarene. And siya po ay anak ni Reverend Chris Colorado na patuloy pong nagpapagaling. Siya po ay naka-confine ngayon sa States, kaya patuloy din po nating alalahanin si Pastor Chris sa ating mga prayers for his continuous and full recovery po. And of course, our brothers from the Nazarene Compassionate Ministries, sa pangunguna po ni Pastor Jaime Eniseo, we would like to welcome also Brother John Taima from Papua New Guinea, Pastor Puji from Mongolia, and Brother Sabea from Samoa. Welcome to AFCN, and thank you for joining us in our worship celebration this morning. And for our announcements po, for our regular weekly schedule, ang atin pong worship celebration ay 9 a.m. every Sunday, atin pong prayer meeting every Wednesday, 7:30 p.m. Ang atin pong continuous na affinity groups and devotions, Bridgers, Sundays, 3 p.m., Ladies, every Friday, 7:30 p.m., Dorcas, every Friday, 3 p.m., and Men in Christ, every Sunday, 4 p.m. And for the praise team practice, every Saturday, 4 p.m. Kung gusto nyo rin pong maghandog ng special number, kagaya ng ating AFCN Couples, makipag-coordinate lamang po kayo sa ating praise team, kila Kuya Don, para sa inyong mga special numbers. And for our pastoral care and counseling, narito po ang mga numbers ng atin pong mga pastor, Pastor Nick and Pastor Ascent. Kung gusto nyo pong mag-message sa kanila, makipag-usap sa kanila, maipanalangin po kayo, pwede nyo po silang kontakin at tawagan. At gusto rin po nating i-remind ang atin pong mga event, no, this month and next month for our local event, ang atin pong Bridgers ay magse-celebrate ng kanilang 21st anniversary. 21 years na ang ating Bridgers. No, ito po ay, ayan po ang kanilang tema, Faith Set Deep. Ito po ay magaganap sa Mi Elena 1, Antipolo City. Ito po ay sa June 20, 2026. Ang kanila pong registration fee ay 300 pesos. At ang kanila pong magiging speaker ay si Pastor Martin Lee Montes. Kayo, makipag-coordinate lamang po kayo kay Kuya Rovi at sa Bridgers Council for other details. And for our district event po, next month po, July 18, ito po ay gawain ng NDI District. Ito po ang Family Link. Ito po ay event para sa pagsasama-sama ng mga pamilya, no? Ito po ay, kumbaga parang family day siya, no, ng buong district. No? So meron po itong registration fee na 300 sa adult and 75 pesos po sa mga 12 years old and below. No? So July 18 pa naman po ito. No? So matagal-tagal pa, pwede pa tayo makapag-prepare. And for other details po, for registration, pwede po tayo makipag-coordinate kay Ate Mara at sa iba pang mga NDI Council. Yun lamang po for our announcement. And we would like also to greet happy birthday sa mga magse-celebrate po ng birthday this week. Si Brother Angelo Cirojano sa 17, Brother Cedric Zambrano sa 18, and Sister Rizalyn Zambrano sa 19. Happy birthday po sa inyong lahat. And pwede po tayong inaanya po ang bawat isa na tumayo muli para sa ating victory song. And also Pastor Jaime para sa ating benediction. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon.
Yes, Lord Jesus, you're the only one that we will live for. Nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang kagandahang loob ng iyong anak na si Jesucristo, at ang walang sawang paggabay ng banal na Espiritu ay patuloy naming maranasan ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Tapos na po ang ating service. And pwede na po tayo magpunta sa ating kanya-kanyang Sunday school.